Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa maglubas sa PFC, the Philippine Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Kapamilya, marunong ka bang magmahal? Tinatanong pa ba yun? O kaya gusto mo bang malaman kung tunay kang mahal ng iba? Good news po, mamaya pag-uusapan natin kung ano ang mga dapat malaman at gawin para malaman kung tayo ay tunay nagmamahal at minamahal. Sa ating episode na, Marunong ka bang magmahal? At tunghayan din ang mga dapat gawin kung may sinasabi na ang katawan mo mula kay Chris Alizaga. Para sa usapang real, abangan ang panayam ni Lucy Cruz Valdez with Rodrigo Suerte Felipe. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kaming nagpapasalamat sa patuloy ng pagsubaybay sa programang Tulong Ko Asa Mo. At syempre, greetings to Rod and Tina Suerte Felipe. Hello! Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala namin, one idea can change your life. In this case po, one quote can change your life. Ang tulong pampagana quote natin sa araw na to ay, Do what you need to do so that you can do what you want to do. Ang ganda po ito. Isa po ito sa pinaka-paborito kong ikot. Paniniwala ko sa buhay ko. Paborito kong itinuturo sa iba. Dahil pag ginawa po natin to, sigurado po kaming gaganda ang buhay. Alam mo, may Tagalog yan eh. Gawin mo ang mga kailangan mong gawin para magawa mo ang mga gusto mong gawin. Napaka-importante, gawin mo yung mga kailangan mong gawin bago mo gawin yung mga gusto mong gawin. Parang it's so simple. Pero sa totoo po, marami sa atin binabaliktad po natin yan. Ginagawa po natin yung mga gusto natin gawin at kung minsan hindi na po natin nagagawa yung kailangan natin gawin. Mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay. Alamin niyo po ito, napakaganda pong ituro ito sa ating mga anak. At isa sa pinakamalaking dahilan bakit maraming tao hindi umaasenso ay yung gusto lang nilang gawin, yung ginagawa nila. Yung gusto lang nila. At hindi nila ginagawa yung kailangan nilang gawin. Iba yung want at iba yung need. Ganoon din po sa mga may edad na dyan. Maraming tao po nagkakasakit kasi ginagawa natin gusto natin gawin at di natin ginagawa kailangan natin gawin. Ayun, gusto natin manood ng TV araw-araw, upo lang tayo. Ang kailangan mo kayo mag-exercise ka. Kailangan mo kumain ng tama para hindi ka magkasakit. Pero ang ginagawa mo, yung kinakain mo, yung mali, kaya nagkakasakit ka. So, kasi po, applicable po ito, hindi lang po sa mga bata. Maski po sa ating may edad na, kay nanay, kay tatay, kay lolo. O yung iba, maraming tao gusto nila ng mamahaling gadget, sapatos, damit, no? Ang problema, maraming tao hindi ginagawa yung kailangan nilang gawin bago bumili. Ano yung dapat gawin? Mamahaling bagay, di ba? Pwedeng magtrabaho, mag-ipon. Naku, kaya maraming tao nasisira ang buhay. So, ano ibig sabihin mo? Maraming pong tao, bibili ng mamahaling gadget, bibili. Yun ang gusto nila eh. Ang problema po, wala naman silang pera. Uutangin nila. Mali po, ang kailangan gawin nila ganito. Magtipid ka muna. Mag-ipon ka muna. Pag meron ka ng natipid na pambili ng gadget, sapatos o damit, pwede mo bilhin ng cash. At pag ginawa mo ito, hindi mo na kailangan mangutang at magbayad ng additional utang. Hindi po, yung pang sinasabi na, maski sa kaperahan, applicable to. Kaya nga kung maniniwala lang tayo na do what you need to do so that you can do what you want to do, di sana wala silang utang. Kuya na paniniwala na hindi na kayo magkakautang. Ang problema, binabalikan po natin. What do we do? We do what we want to do. We buy. Nauna yung want eh. Saka na lang natin we do what we need to do. Magbayad. Ang problema, kung nagbayad tayo, may interest na, may dagdag na, at ano. At ito pa masakit. Hindi na patapos magbayad, sira na yung binili mo. Yun po ang problema. Bakit maraming tao sakitin? Kasi they don't believe do what they need to do, di ba? So that they can do what they want to do. Yung pinabanggit ko kanina. Ang kailangan mo exercise, kumain ng tama, patulog ng tamang oras. Hindi mo ginagawa yan. Ginagawa mo lahat. Yung gusto mo, ginagawa mo ng karamihan, kakain ng kahit kung ano nilang gusto. Masarap. At sabihin, may gamot. Hindi mag-exercise, di ba? Hindi masamang kumain ng masarap kapamilya. Pero dapat gawin muna natin yung kailangan natin gawin. Mag-exercise at kumain ng tamang pagkain. Alam mo ba, pag meron kayong regular exercise, pala ginagawa na dapat nyo gawin. May mga pagkain na
normal hindi mo pwedeng kainin. Pero dahil physically fit ka, makakain mo na yung mga pagkain na yan. Ang problema, pinabaliktad po natin. Kakain na tayo ng, di ba, iinom na. Hindi nga tayo mag-exercise. Kaya talagang napakadami po. So mga lolo at lolo na yung tatay, ang dami pong sakit sa katawan. Hindi dahil, sabi nga po, may isang quotation, you don't die. You kill yourself. Hindi ka namang mamatay. Pinatay mo lang ang sarili mo dahil mali mong ginawa. Kasi sabi nga, you are what you eat, di ba? Eh, bakit maraming estudyante sira yung pag-aaral? Kasi they don't do what they need to do so that they can do what they want to do. So, puro social media, video games, gadget yung gustong gawin, di ba? So, kaya po nasisira kasi hindi nila intindihan to. Okay? Hindi naman po masama totally ang paglalaro ng video games. Oo. Sa social media, ginagawa po na marami sa atin yan. Ang dapat sanang gawin, mag-aral muna. Do what you need to do. Gawin mo yung mga dapat mong gawin. Now, pagtapos ka naman aral, nagawa mo na yung kailangan mo, pwede mo nang gawin yung gusto mo. Maglaro ka ng computer games, pwede ka mag-social media. Yun po ang ituro nyo sa mga kapo at anak niya. Kailangan po natin lahat ng pahinga. Di ba? Kailangan natin ng recreation, libanan. Pero dapat gawin ito pagkatapos ng mga kailangan natin gawin. Tsaka may relief kasi yun, di ba? That you already perform or accomplish what you need. So, hindi po namin sinasabing huwag niyong gawin yung gusto niyo. Hindi po. Ang sinasabi namin, gawin niyo muna yung kailangan niyong gawin para magawa niyo yung gusto niyong gawin. Correct. Sana mula sa araw na ito, maniwala at gawin ninyo. Do what you need to do so that you can do what you want to do. At ito po sinisigurado namin. Pag ginawa niyo po ito, pinaniwalaan niyo ito, sigurado po, gaganda ang buhay niyo. Pakiulit, ano yung quotation natin? Do what you want to do, what you need to do so that you can do what you want to do. Promise po, gaganda ang buhay. Believe it. Okay, dumako na naman tayo sa isang segment hatid sa inyo ng Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California. Tunghayan natin ang mga dapat gawin kung may sinasabi na ang katawan mo. Mula yan kay Chris Alizaga. Chris? May sinasabi na ba ang katawan mo? Sakit ng ulo, masakit ang likod, mabilis mapagod, madaling magkasakit. Minsan, iniisip natin, tumatanda lang. Pero minsan ang totoo, kulang lang tayo sa tulog. Kasi habang natutulog tayo, doon nag-aayos ang katawan. Cells are repaired. Hormones are balanced. Immune system is strengthened. Kapag puyat ka, wala nang oras ang katawan para mag-heal. Dito natin maasahan ang Carico Grounding Mattress. It helps the body relax and recover, supporting proper posture, comfort, and deeper rest. Lalo na para sa mga pagod at stress na katawan. Mas maayos ang tulog, mas malakas ang katawan. Mas malakas ang katawan, mas gumaganda ang buhay. Ako po, si Chris Alizaga, handang tumulong para mas gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris. Until next time. Bago tayo mag-break, if you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion sa mga Pilipinas po, reach out po kay Atty. Ed Alan Lindain. Tawagan ng numero 747-214-7474. And for consultation, email us at tulongpapasamoglobal@gmail.com. And for immigration medical exam and Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. Tawagan niyo po ang numero 818-639-0209 o mag-email po sa tulongpapasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Wow. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasamo Global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy mas gumanda ang buhay niyo, patuloy kami magbibigay ng mga tips na pwede niyong gamitin tungo sa mas magandang buhay.
At syempre, kasama na dyan ang mga panayam na magbibigay sa atin ng kakaibang perspective sa buhay. At bahagi ng tulong ko Pasa Mo Global ang Usapang Real with Lucy Cruz Valdez. Panoorin natin ang kanyang panayam with Rodrigo Suerte Felipe. Hello everyone and welcome again to Usapang Real with Lucy, ang aking America series. Alam niyo ba kung nasan ako? Yun naman, napakagandang bahay. Bahay to ng isang Pinoy. Kumpleto pa sa mga torch at may parang mala waterfall pa dyan. Jacuzzi, heated pool with salt water. Grabing multimillionaire na itong papakilala ko sa inyo. Pero bago siya naging ganyan, dumaan muna siya sa butas ng karayom. Naging door-to-door salesman, hiniwalayan ang asawa, naging illegal, pero ultimately, naging citizen because he was declared as a battered husband. Hello, Ron! Ay, ang laki ng bahay mo. Crystal chandelier. Ay talagang nakasulat pa sa pangalan niya ang storya niya. Dahil ang totoong pangalan niya ay Rod Suerte Felipe. Ano ba yan? Grabe. Okay, dyan lang kayo ha. Kasi ang galing talaga ng kwentong ito. Si Rod Felipe, isang icon, real estate agent. There's a particular title for that, no? Yes, yeah. Ano nga yun yung... Icon actually, it's one of the name that we use actually when you become one of the top agent in our company. O, di ba? So, Excuse me lang ha, top agent. Ang pagkain-grande ng bahay na to. Utility room lang daw to, excuse me. Sales ka rin ba sa Pilipinas? yes, I was in sales. Ano I was in binibenta computer. mo doon? Computer Computer also. din. Yes. So this was nothing new to you? No, in a way? no, it's not, yeah. O, kumusta ang selling sa isang bansa na siyempre iba yung market, iba Right. rin yung lengguwahe, di ba? Una naninibago ako, no? Kasi dito sa Amerika, iba eh. Number one, sa Pilipinas, medyo mas madali tayong kausapin eh. Oo. We talk the same language kasi Pilipino tayo. Pero dito sa Amerika, actually, it's like a small world. When I become, a sales, person here, I talk to a lot of different people actually. So, iba-ibang kultura, iba-iba ng ugali. Oo. So, kung minsan, dito pag sinabi nila ganito, that's it. What do you mean? So, example. Kasi, like ano, for instance, okay, when you say like delivery, okay, they have ordered, it will be delivered like for instance tomorrow. Oo. So pagka hindi dumating yung order nila, Oo. they could cancel it. They could file, cancellations right away on their credit card or like, they're gonna return all your products. Oo. Sa Pilipinas, hindi. Sa Pilipinas, hindi. Mapapag-usapan mo pa. Pero sabihin, baka pwedeng bukas na, may medyo na-delay. Oo. So, meron tayong mga ganun na pwedeng pag-usapan. But here in the US, walang ganun eh. The way they do business, and then at the same time, of course, dito sa Amerika kasi gusto nila, kung ano yung sinabi mo, yun eh. So, like for instance, if you promise something, like, okay, this is what you're gonna give me, so you have to give it to them. Otherwise, most of the people here are so happy. They call it so happy because, they're So happy. so happy. Meaning, naghahabla. Yes, correct. Yeah. Nahabla ka na ba? No, so far, di ba? Sayang, ganda sana ng kwento na. So how did you first come here? Actually, I came here way back 2000, as a B1, B2 visa. Nung dumating ako dito, siyempre, tourist visa ako. So, hindi ganun kadaling mag-adjust eh. So, number one, yung family ko that time, hindi ganun ka-okay eh. So, we're not really okay. What do you mean Kasi by not this is okay? my first, my first marriage. So, matagal kami magkahiwalay. So, nung nagkita kami, parang we don't know each other. So, parang gano'n. So, it's like, ako lang mag-isa Grown dito. Wala apart. akong kamag-anak, wala akong kakilala. So, I have to deal with everyone eh. Kumbaga, kailangan makasama ako sa lahat. Sa parents niya, sa pamilya niya, and everyone. Pero hindi ganun kadali. Lalo ako wala kang papel. Especially like for instance, when they're talking about like, traveling because,
most of them actually medyo may kaya sila eh. So, they travel a lot. So, but in my case, I cannot travel because, like, B1, B2 pa ako that time, and at the same time, So, naiwan sa bahay. yeah. Nagiging taong bahay ka. Yeah, taong bahay ako. So, may mga times na naawa ako sa sarili ko, pero, that time meron akong anak na, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong kumayod kasi kailangan nila ng tatay na, magtataguyod sa kanila. Especially yung anak ko, that time nung bago ako dito, lagi ko siyang kasama. Si Russell actually, yung panganay ko. So pagka nagtatrabaho ko sometimes, kasama ko siya. Kasi nung bago ako dito, nagtrabaho din ako dito as a door knocker. They call it door knockers kasi I knock on the door. Like, nagbebenta ako ng door to door ng mga security alarm, DirecTV. So that time, yun yung isa sa mga business na ginagawa ko actually. So nagdo-door to door ako. Anong binibenta mo sa door-to-door? Security alarm, ADT. Yun na nga, Pinagsasarahan ka ba ng pinto niyo? so far, ito lang ang masasabi ko sa ano ko. I'm so thankful naman na kahit pa paano, wala pa nagsara sa akin ng pinto. No kidding. Yes, yeah. Ay, blessing Wala, yan. yeah. Most of the time, ito ang pinaka-importante pa, lahat ng kliyente ko, kailangan ko ng social security number nila. And pinagtitiwala nila sa akin yan right away. Once I met them, they give it to me right away. Big deal ba yun? It's a big deal here in US kasi Social Security is your life here in US. May nakawin. Yes, yeah. Pwede. And yet they trusted you. They trusted it to me actually. Why do you think they did that? I mean, honestly, I really don't know. But when I talk to them, when I door knock actually, and I talk to them, they trusted me. So majority of the times actually, I get their informations right away, and they become my client. And then after that, actually, they become my friends. And then until now, actually, I still have communications with majority of my clients. Wow! Agad ka bang nakatamasa ng tagumpay? No. Tell me about Wala, your wala, struggles. Actually, dito sa Amerika, hindi ganun kadaling maging successful. There's a lot of struggling actually. And actually, I've been to a lot of things too. I mean, there are times na, kung minsan nasa kotse ko, bigla na ako iiyak. And then, what else? Bakit? Challenges. I have so many challenges that time. And one is my family, my own family actually. So, I mean, that's why, I decided, to actually be strong. Because number one, I have kids actually. So I told myself, I need to be really, really strong. Otherwise, if I don't survive, what's gonna happen to my kids? So that's why, doon ko nakuha lahat ng why ko eh. Kumbaga, I really need to survive in the United States. That's what I told to myself. I mean, at first, sometimes actually, may mga times na, wala akong kotse. I have to commute. And, nung nagkaroon naman ako ng kotse, I have to work. So yung son ko, actually, my son, Russell, actually is with me. So sometimes pag nagdo-door knock ako, it will take like, mga 2 hours, 3 hours. Sometimes nakalabas siya ng school pero wala pa ako doon sa kanya. So I'm still like, driving like 2 hours. So sometimes pagka pinik up ko yung anak ko, nandun na yung police. Kasi most of the school dito sa Amerika, pagka hindi mo na pick up yung anak mo on time, they're gonna call the police and they're gonna give your son to the police. So I have to pick up my son, with the police. Tsaka yung danger Yes. na baka kunin sa'yo, di ba? Yes, correct. Ganun dito, di Yes, ba? yeah. So nangyari yan sa'yo? It happened to me. How did you cope? Because of my kids nga. So talagang nagsumikap ako, sabi kong gano'n, kailangan ko maayos ko yung papel ko and everything. So that's why, I talked to like couple of lawyers here in US,
And there is one lawyer actually. Her name is Pamela Hartman. She is really nice. Actually, she helped me. Petition myself actually because Petition yourself. petition. Yeah, How they do call you it do that? BAWA. BAWA is Violent Against Women's Act. So usually that visa is only applicable to women's. That's right, kasi may... Maraming salamat, Luchi. At kung kayo ay nabitin sa kwento ni Rodrigo Swerte Felipe, bisitahin lang ang Usapang Real with Luchi on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, subscribe to stay updated sa mga bagong usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ang mga dapat malaman at gawin para malaman natin kung tayo tunay na nagmamahal o minamahal. Sa ating episode na, Marunong ka bang magmahal? Magbabalik pa ang tulong ko kasunod. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na ito, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! May secret packet ba ang pantalon mo? Minsan hindi mo napapansin pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala! Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement, kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And may Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret packet ang pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Christie na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, this time, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sana hanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Kapamilya, marunong ka bang magmahal? Mas magandang tanong po, mahal mo ba talaga ang iyong asawa, anak, magulang, at iba pa? Wow, matinding tanong yan ha. At maraming tao ang nagsasabi ng I love you, pero alam ba nila talaga ang ibig sabihin ng I love you? Totoo po, marami pong tao, nadidig natin yan sa mga boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa, kinakasal, at sinasabi na I love you. Ang masakit po katotohanan, marami pong tao ang nagsasabi ng I love you, pero hindi nila tunay na naintindihan yung ano ibig sabihin ng phrase na yon. Ano po sa araw na to, mapag-usapan natin mabuti para maunawaan natin. Ano ba ibig sabihin ng I love you? Yung isa, baliktarin naman natin, mahal ka kaya ng iyong mga kapamilya? Yan naman po isang problema. Kumisan, alam mong nagmamahal ka. Kaya lang kumisan, may duda ka o hindi ka sigurado kung mahal ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Yung nanay, tatay, kapatid, asawa, kaopisina, kaibigan, whatsoever. Hopefully po sa araw na to, mabigyan natin ng linaw yung mga concern na yan. At sa araw na to, malalaman natin
yung true love ng mga tao sa paligid natin at malalaman din natin kung true love ba natin yung mga taong nasa paligid. So, ibig sabihin po, paligtaran po yan. Malalaman mo kung tunay mo silang mahal. At kung hindi mo sila mahal, baka kailangan mong palitan yung pagmamahal mo. At malalaman mo kung tunay ka ng mahal ng mga tao na kapaligid sa inyo. So, importante po ito dahil nakakatulong po ito sa mga bagay na gagawin natin sa mga susunod na araw. Pag-usapan po natin. At ang good news, sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para malaman kung tayo ay tunay na nagmamahal at minamahal. Sa ating episode na Marunong ka bang magmahal? So makinig po mabuti, may mga sasabihin kaming mga sitwasyon na magbibigay sa inyo ng indication na malamang marunong ka magmahal o hindi ka marunong magmahal o malamang hindi ka mahal o malamang mahal kang tunay. Okay, number one po tayo. The true love of a husband is known during the sickness of his wife. Sa mag-asawa daw po, malalaman mo daw, misis, kung tunay kang mahal ng asawa mo, si mister, sa panahong ikaw ay may sakit. Ba? Ano naman nangyari? Kasi yung adversity daw, shake yan ng foundation of our character to see if what we believe and value is really worth standing for. Ito, may mga Diba? pagkakataon doon sa buhay na nagkaroon ng adversity, problemang malaki. Si misis dati ang nagluluto, naghugas ng pinggan, nag-aayos sa bahay, tapos biglang nagkasakit. Tapos si mister, siya na gagawa nun. Pero, panay reklamo, panay hindi ba gawin dapat mo gawin. So, yun po na ibig sabihin, yung adversity will determine kung si mister ay tunay na nagmamahal kay misis. Kaya nga ang challenge, Mister, mahal mo pa ba si Mrs. kung hindi ka na niya napagsisintihan? Hindi ka niya naaalagaan? O hindi niya na nagagawa yung mga normal niyang ginagawa dahil may sakit siya. So, may mga mister po dito medyo bumibigay. Kasi may mga taong malalaki nagpakasal para may mag-alaga sa kanila, may magsilbi sa kanila. Ang problema, hindi na nagagawa nung pinakasalan nila yun. Kaya nagbabago yung kanilang relasyon o pakiramdam sa taong specifically yung asawa. Ito pa isang challenge, no? Mister, mahal mo pa ba si Mrs. kung hindi na niya nabibigay ang iyong mga pangangailangang physical dahil may sakit niya siya? So, may mga pagkakataon naman, hindi lang po normally linis, hugas pinggan. Paano po kung meron kang sexual na pangangailangan at hindi na naibibigay ng misis mo? Mahal mo po ba siya? Kasi may mga pagkakataon po, yan ang isa sa nagiging dahilan bakit nakakaroon ng malaking problema ang pagsasama ng mag-asawa. Paano kung, itong tanong, paano mo tatanungin ang asawa mo sa panahong yung kanyang pagkakasakit ay grabe na? Ito'y magpapatunay talaga kung tunay mo talaga siyang mahal. So, mister, Diba? kung paano mo tinatrato si Mrs. sa panahon ng kanyang pagkasakit, more or less will indicate the level of your love to your wife. Yes. Anong klaseng pagtrato ang binibigay mo sa panahon may sakit si Mrs. Ito naman, the true love of a wife is known when her husband commits mistakes. Yan, may mga pagkakataon. Malalaman niyo na kung tunay na minamahal ni Mrs. si Mr. sa panahong Nagkakamali. may nagawang mali si Mr. Kasi kung minsan po, dito po lumalabas yung inis ni Mrs. Nagsasalita, nagnanaw, pinapahiya si Mr. Hindi lang sa kanya, maski sa mga anak, iba, sa ibang tao pa. Pag ganun daw po, medyo parang may problema ang pagmamahal ni Mrs. Kay Mr. Kasi may mga misis na mahilig manisi kapag nagkamali ang kanyang mister. No? Misis, kung nanonood ka, sana itigil na natin. No? Itigil mo na. Kung ito ay tunay mo, mahal yung asawa mo, huwag mo nang gawin. Totoo po. So, mga misis, para maramdaman daw ni Mr. na tunay mo siyang mahal. May mga pagkakataon magkakamali siya. Pwede ba wala nang sisihan? Wala nang ikaw kasi. Pag-isipan ng mabuti. Bihira naman pong lalaki talaga sasadyang magkamali. Kung may siya nagkakamali po sila. At kung tunay mo siyang mahal, kailangan maunawaan mo at mapatawad yung pagkakamali ng asawa. At ang mas matindi, yung ibang babae, kikwento pa sa iba. Mas matindi yan. Yung pagkakamali ni mister, medyo sobra na yun. Mas matindi po yun. Kasi kung talagang mahal mo si Mr., bakit mo sisiraan yung kanyang reputasyon sa ibang tao? Misis, ang problema, gaano karaming misis ginagawa yun? Please, tigil nila po. And misis, kung paano mo tratuhin si mister sa panahong siya ay nagkakamali, ay magpapatunay kung mahal mo nga ba siyang tunay. Totoo po yun. Yung pong isang maayos, magandang indicator kung mahal mo talaga siya.
kung talagang mahal mo siya, mamahalin mo siya maging sa gitna ng kanyang pagkakataon. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mundo. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang pag-uusap sa topic sa araw na to, panoorin muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Adeline and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. with lasting impact. Every interaction is an opportunity. An opportunity to encourage, uplift, or inspire. Your words can heal or hurt. So choose to speak life. A significant life adds value wherever it goes. This is Abilene Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Thank you! For more life lessons, mag-subscribe lang po sa Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot na tanong, ano ang dapat malaman at gawin para malaman natin kung kahit tunay na nagmamahal o minamahal. Sa ating episode na, Marunong ka bang magmahal? Okay, review lang po tayo. Number 1. The true love of a husband is known during the sickness of his wife. On the other hand, Mister, kung paano mo tratuhin si Mrs. sa panahon ng kanyang pagkakasakit, ang magpapatunay kung tunay mo siyang mahal. Number 2, the true love of a wife is known when her husband commits mistakes. Mister, Mrs. naman, Mrs. makinig ka. Kung paano mo daw tratuhin si Mister sa panahon siya'y nagkakamali, ang magpapatunay kung tunay mo siyang mahal. Number 3, the true love of a child is known during the old age of their parents. Ito po, maganda po. Mga magulang, maganda po kayo at mga anak. Malalaman daw po natin yung tunay na pagmamahal ng isang anak sa panahong may edad na o matanda na si nanay at si tatay. Kasi ito po isang panahong kailangan talaga ng matinding pagmamahal ng anak kay tatay at kay nanay dahil medyo marami nang nagagawa si tatay at si nanay na ang hirap unawain na anak. Kaya nga ang tanong matanda na ba ang iyong mga magulang? No? Kung may nanonood sa ating mga anak. At nangangailangan na ba ng tulong, ng suporta, lalo na financial, di ba? So, ang challenge, anong ginagawa mo? Mga anak, kumisa po, itong problema ha. Ang paniniwala ko po, hindi po responsibilidad ng anak na patandain ng magulang. Hindi po. Pero po, responsibilidad po ng anak na tulungan ang kanyang mga magulang At sa mahalin. panahon ng pangangailangan. Anak, ngayong may sakit si tatay, si nanay, at may mga pangailangan. Ano pinagawa mo? Tandaan mo ng panahon ikaw maraming problema, maraming pangailangan. Di ba nandiyan siya ginawa lahat ni nanay at ni tatay para matulungan ka? Ngayong baliktad na sitwasyon. Anak, kung tunay mo silang mahal, gagawa ka ng paraan para matulungan. Yes. Mahirap naman kausapin o unawain ng mga magulang na kung minsan nakakaubos ng pasensya. Di ba? May mga kaibigan akong gano'n na, ay, naku, konti na lang, ubos na. At kung minsan siya nang mali, di ba? Parang siya pang galit. May mga pagkakataon po sa buhay natin na parang sa dami ng pinagdadaan ng problema nating mga magulang, sa kanilang katandaan, sa sakit na kanilang naranasan, kuminsan ang hirap nila intindihin. At kuminsan, alam na natin siya ang mali, pero siya pa yung galit. Pero pag-isipan niyo po mabuti, bakit ba nangyayari? Dahil sa kanyang katandaan. Oo. Naalala niyo ng bata pa tayo. Naging bata rin tayo, di ba? Ang hirap niyo rin intindihin. Bakit? Dahil sa ating kabataan, ang hirap natin unawain. Pero mayroon tayo ng magulang natin. Ngayon baliktad na, dahil sa kanilang katandaan, ang hirap nilang unawain. Pero mapatunayan daw natin yung ating pagmamahal na kahit hindi natin sila maunawaan, patuloy po natin sila pagsisilbihan. Kaya paalala lang po namin sa mga anak, mahirap din kayong kausapin ng bata. Di ba? Parang sabi ni Sir. Pero nakakaubos din minsan ng pasensya. Ako, dinaanan natin yan, di ba? Pero patuloy din tayong minahal, di ba? Inuunawa ng mga magulang. So maalala rin, every time po na maubusan kayo ng pasensya, pag-isipan niyo, muntik na rin maubusan ng pasensya. Yes. At kung siya naubusan ng pasensya, wala ka ngayon sa kalagayan. At paalala lang namin sa mga anak, marami rin kayong pangangailangan financial ng bata pa, di ba? Pero ginawa ng inyong mga magulang ang lahat para sa inyong mga pangangailangan. So kumisan Oo. kulang ka nga sa pera, pero dahil yung bisyo,
daming meron ka na wala. Kung yun ang tatanggalin mo, tutulungan mo naman talaga ang magulang mo. Iba po yun talagang walang-wala ka, kapus na kapus ka, maunawaan din po ng mga magulang yan. Pero kung may mga bagay kang nabibili, nagagawa, na pwede namang wala, tapos sasabihin mo, hindi mo sila matulungan, malaking problema. Kaya ngayon kailangan nila kayo, paano ninyo mapadadama ang tunay ninyong pagmamahal. Eto na po yun, mahalin sila, maging sa sitwasyon na nandiyan sila. Yeah. Number 4. Number 4, the true love of a parent is known during rebellion and respect Baliktad. of a child. Baliktad naman po kayo. Oo. Paano ba mapapatunayan ng isang magulang na mahal niya yung anak niya? Ito daw po, hindi po yan dahil mataas ang grades niya, o mababa ang grades niya, o binagyan. Hindi po. Ang tunay daw pong pagmamahal, malalaman na kung nagmamahal ang magulang sa panahon ng rebellion. Ano po yung rebellion? Ito yung panahong hindi ginagawa ng anak mo, pinapagawa mo. Hindi lang yan. Kung ano-ano pang sinasabing masasakit sa'yo, at kuminsan hindi lang sa'yo, maski sa ibang tao, pero patuloy mo pa rin siyang minamahal, ang tunay ka nagmamahal na niya. Oo. Kaya tayong mga magulang, di ba, kahit anong pagkakamali ng ating mga anak, nakakaya nating patawarin. Yun ang tama, di ba? Hindi nag-aaral, di ba? Hindi minsan nagpapagupit. Hindi, namangupit. Ibig sabihin nangihingi ng pera. Hindi lang nangungupit, hindi nagpapagupit. Yung isawa ko, inis ko sa mga anak ko pag hindi nagpapagupit. Oo, di ba? Pasaway. At marami pang iba. Pero, in spite of that, patuloy tayong mga magulang nagmamahal. Bakit? Hindi po katunayan na mahal natin sila. Yes. Pero ang nahihirapan tayo mga magulang kapag walang respeto. Yeah. O minsan parang feeling mo binabastos tayo ng ating mga anak. Minsan po, napakasakit po niyan sa magulang. Lalo na pag babalikan mo lahat ng iyong paghihirap, pagdurusa, sakripisyo sa itong rebelding anak na to, parang gusto mong sakalin. Pero, Kung tunay natin siyang mahal, patuloy po tayong magmamahal. Maski sa gitna ng pagbagastos at kawalan ng respeto, patuloy po natin sila mamahal. hindi siya madali. Pero kailangan natin. Number 5. Number 5, the true love of a sibling is known during the sharing of inheritance. Yan, mga ibang magkakapatid, I love you, mahal kita. Okay po, wala akong problema. Dito, magkakapatid tayo hanggang sa dulo ng wala hanggang. Okay po yan, dami ko nang nakita ganyan. Pero malalaman daw po natin ang tunay na pagmamahal ng magkapatid. Paghatian na naman. Nako, nawawala na yung pagmamahal sa magkakapatid. Yan, Ano, marami akong mga kilalang ganyan. Sa mga problema sa mana, pwede namang ipaglaban ang inyong karapatan sa mana ng may pagmamahal. Kaya kung tunay mong mahal yung kapatid mo, kung konting bagay lang naman, ibigay ko. Ito po yun. Kung talagang mahal mo kasi, what's the point of saying, ha? Kapatid, I love you. Pero yung pera, pinag-aawayan nyo. Problemang malaki yan. Tandaan nyo, ito lang sabihin sa inyo, ha? Yung perang pinag-aawayan nyo, hindi inyo. Para lang magkaroon tayo ng magandang perspective. Sa nanay at tatay nyo yan. Ba't nyo kailangan pag-awayan? Yun lang po, kung tunay mo siyang mahal, maghanap po ng matiwasay na maayos na usapan para tunay ang pagmamahal. At kung minsan, kahit malaking bagay, di ba? Sabi natin kanina, maliit na bagay, bigay mo na. Pero minsan, kahit malaking bagay, kung mahal ninyo talagang yung kapatid, pagbigyan nyo na. Totoo po, talagang medyo, kahit malaki, yung pagmamahal po natatakpan yung marami. Oo. Kung sa pera, ganda, ulitin ko po. Sa totoo lang, wala ka naman pera talaga. Wala eh. Namatay lang si nanay at si tatay, o kaya ka na pagmana, pero sa totoo lang, wala ka dapat. Kaya kung may matanggap ka mang konti, dito dapat pasalamat na tayo. Kaya, alam mo, minsan iniisip ko, maayos naman ang relasyon ninyo nung wala pang mana. Bakit inyo sisirain yung magandang relasyon dahil lang sa pera? Dami na pong ganyan. Kasi nga po hindi malinaw at hindi talaga nagmamahalan. Kaya pagdating sa pera, nag-aawayan. Lumalabas lang po yung totoo na talagang they don't really love one another. Pero kung talagang mahal nyo isa't isa, maski pera, pwede yung isang tabi para mamahal nyo siya. Oo. Kaya alin ang gusto mo? Marami kang pera pero galit ang kapatid mo? O wala kang gaanong pera, pero mas maganda ang relasyon mo? Nagkaroon ka nga ng pera, nawalan ka naman ng kapatid, mamili ka. Hindi lang ho yun, hindi lang kapatid. Tita, tito, pamangkin, apot, hindi lang po yung kapatid mo magagaling sa'yo, pati pang-pangkin nyo, okay? Kaya, kung tunay mong mahal yung mga kamag-anak mo or kaibigan mo, matutong magbigay. Mamaya, itutuloy po natin ang ating usapan. Kung ano-ano ang dapat malaman at gawin para malaman kung tayo tunay na nagmamahal
O minamahal. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong ng ano-ano dapat malaman ni Gwen para malaman natin kung ay tunay na nagmamahal o minamahal. Sa ating episode na, marunong ka bang magmahal? O, review tayo. Ano yung napag-usapan Ako tayo kanina? nga, the true love of a husband is known during the sickness of his wife. The true love, number 2, of a wife is known when her husband commits a mistake. Number 3, the true love of a child is known during the old age of their parents. Mahal mo talaga ba pagulang mo? Paalala lang po sa mga anak, ha? Okay? Naging bata rin kayo, mahirap din kayong unawain, pero minahal kayo ng inyong mga. Correct. Number 4, the true love of a parent is known during rebellion and disrespect of a child. Pero kung tunay ka nagmamahal at mami, daddy, kahit sa gitna ng kabastusan, patuloy po natin silang mahal. Number 5, the true love of a sibling is known during sharing of inheritance. Kapatid, kung talagang mahal mo, yung pera, pwede mo na ipamigay. Okay? Hindi ko sinasabi, ibigay lahat. Sinasabi ko lang, may mga bagay na pwede nyo naman pag-usapan. Kung talagang mahal mo. Kaya lang, kung hindi mo mahalin na, wala ka problema. Number 6, true love doesn't always have a happy ending. But true love has no ending. Ang ganda po nito. Normally po sinasabi natin, true love has a lot of always have a happy ending. Dito po totoo yan. Mag-asawa, nagmamahalan, namatay sa happy ending ba yun? O, anak mo, mahal mo, tapos may masamang nangyari sa anak mo, happy ending ba yun? O, nanay mo, mahal mo, nagkasakit ng cancer, namatay, happy ending ba yun? Hindi po. Kaya, ang turo po namin sa inyo, true love doesn't have to have always a happy ending. But true love has no ending. Kahit wala na siya, ano man mangyari, mahal mo pa rin siya. Hindi lahat ng nagmamahalan ay nauuwi sa happy ending. Hindi. Diba? May mga pagsasamang tunay na hindi masaya. Pero dapat mapakita, mahal mo pa rin siya. Kaya may mga mag-asawang naghihiwalay, di ba? O relasyon natatapos dahil hindi na daw sila masaya sa isa't isa. Yan po. Diba? Hindi na po happy ending. Bakit? Kasi nga, ang problema kaya nangyari ba't naghihiwalay? Nag-end po kasi yung love nila. Kaya ang turo po natin dito, love has no ending. Dapat hindi na nakakaroon ng katapusan ang pag-ibig para ang buhay mas maganda. Kaya kung tunay ka nagmamahal, dapat kahit hindi ka happy no, sa inyong relasyon, patuloy ka pa rin magmamahal ng walang kondisyon. Dahil true love doesn't always have a happy ending, but true love has no ending. Ito ang maganda. Pag ginawa niyo po yan, that true love has no ending, you might have a happy ending. Ha? Paano nangyari yun? Okay. May ginawang mali asawa mo. Okay. Patuloy mo siyang minahal dahil ang paniniwala mo, true love has no ending. So, patuloy ka na. Yes. Alam mo, unti-unti ko, baka magbago yung asawa mo. Unti-unti magbago yung anak. Unti-unti bago magulang. O kung sino mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Alam niyo mangyayari one day? Yung pangit na pangyayari that almost end your relationship will have a happy ending. Bakit? Marirestore po ang relasyon nyo, maayos ang pagsama nyo. Bakit? Kasi ang paniniwala mo, true love has no ending. Kaya kung lahat lang ng tao ay may true love na walang ending, naku, malamang walang mag-asawang maghiwalay. Walang mag-asawang maghiwalay, magulang na matatanda na nag-aaway, magkakapatid na nag-aaway ngayon dahil sama na nagkasumpaan na, pati mga kanilang mga anak, pati apo, masasama loob. Babalikan mo dahil sama na. Pero alam nyo ba, na halos lahat tayo, no, nangako ng true love sa ating asawa. Totoo yan. Di ba? Ipapaalala lang namin ito sa inyo. Pinangako ninyo sa isa't isa na kayo ay magmamahalan. Paano yan? Sabi pa, For better and for worse. correct. For richer or Or for poorer. poorer. In sickness and in health. Pag-iisipan niyo buti. To love and to cherish. Dinagdag pa. Till death do us part. Pinangako niyo po sa isa't isa. Mga may asawa. Maghihiwalay lang kayo sa kamatayan. Pero ito problema. Ginawa niyo ba yung pangako niya? Marami po sa atin. Kasi, wala kaya siya kasi ng babae siya. Kasi, ang dami natin. Kasi, ang tanong, ba't ka ba nangako
Di sana sinabi Eto. mo ganito. Mahal kita hanggat ganito ka. Pag ginawa mo to, yun dapat ang pinangako nyo sa araw ng inyong kasal. Pero hindi po yun ang pinangako nyo. For better, for worse, sa lahat ng pangyayari. Ito, matindi. Ginawa mo pa yan in the presence of God. Yes. Diba? You made that vow. Kaya nga po napaka-importante po, lalo na po ito pa pinag-uusapan natin ng pag-ibig sa mga balak magpakasal yan. Be careful with pag binitawan niyo yung salitang I love you. Kasi po, I love you doesn't mean you have a happy ending. But I love you means it has no ending. Oh, number 7. True love can only come from God Yan. because God is love. Ito po siya sabi niba, Sir, sa sakit ng ginawa ng asawa ko sa akin, sa sakit na ginawa ng nanay ko, ng anak ko, Sir, labo yan, hindi ko siya kaya mahalin. Kaya nga po, importanteng turo namin patungkol sa pag-ibig. True love can only come from God. Yes. Kailangan pong maunawaan yung hindi natin kayang magmahal sa mga pag may masama na nangyayari. Pero ang good news, sa awa, sa tulong, sa grasya ng Diyos, kaya po natin magmahal. Kahit hindi na po maganda ang ginagawa ng taong minamahal natin. At pag ginawa niyo po yan, maraming maganda. At sa totoo lang, kung minsan kahit anong pilit nating magmahal, nauubos din at napapagod din tayo. Nagsasawa, bumibigay din. Totoo po yan. Pero may good news, God is love. Hindi siya nauubusan ng pagmamahal. Hindi siya napapagod magmahal. Hindi siya nagsasawang magmahal. Kaya kung ubus na ang iyong pagmamahal, mag-repeat. Yeah. Humingi ka ng pagmamahal sa Diyos. Totoo po. Malamang habang nanonood po kayo ngayon, parang feeling ako yan. Dumating na ako sa puntong na ubusan na ako ng pagmamahal sa aking mga anak. Dahil ngayong matanda na ako, parang hindi nila ako pinapansin. Ikaw, magulang, nararamdaman mo parang hindi ka na mahal ng mga anak mo. Tama? Ikaw naman anak, sabi mo, parang hindi na ako mahal ng mga magulang mo. Dahil nagkamali lang ako. Hindi na ako iniintindi, hindi na ako minamahal. Pero hindi ng asawa mo, feeling hindi ka na mahal. Pero to good news. Ako minsan, parang ubus na pagmamahal mo para ibigay sa iba. Good news. Ang Diyos po hindi na ubusan ng pagmamahal. Ang kailangan mo lang gawin, humingi ka ng tulong sa Kanya para bigyan ka ng bagong pagmamahal sa mga taong tunay na dapat. Oo. Galing mag-refill. God's love is there for you. Tandaan niyo. Whether or not you feel you deserve love, it is simply always there. Yan po ang Diyos na nagmamahal sa atin. Even mga bagay na imposible sa ating mahalin, kaya natin mahalin sa awa. Kaya kapag kailangan mo ng love, ask the God of love and He will give it to you. Ulitin lang po natin yung pinag-usapan natin patungkol po sa ano-ano dapat malaman at gawin para gusto natin malaman kung tayo nagmamahal o minamahal. Sa ating episode na Marunong ka bang magmahal? Number 1. Number 1, the true love of a husband is known during the sickness of his wife. Number 2, the true love of a wife is known when her husband commits mistakes. Number 3, the true love of a child is known during the old age of their parents. Number 4, the true love of a parent is known during rebellion and disrespect. Number 5, the true love of a sibling is known during the sharing of inheritance. Number 6, true love does not always have a happy ending, but true love has no ending. And number 7, true love can only come from God because God is love. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng buhay at ng mga mahal natin sa buhay. Closing prayer Langit tayo. tayo. Ang mga nasa langit, maraming salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin. Na dapat kami matutong magmahal. Even kami sa mga taong parang hindi ka mahal. At sa mga panahong parang naubusan na kami ng pagmamahal. Salamat sa pagpapaalala ng Diyos ng pag-ibig na pwede kami humingi sa inyo ng grasya na pag-ibig, parang yung pag-ibig na galing sa iyo ay maibigay natin sa iyo. Panginoon, hayaan niyo kami i-extend ang pagmamahal na ibinigay niyo sa amin. Lahat ng pinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mga global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang